I expect more names to be named kasi there are a lot of names circulating. I'm just disappointed that naunahan pa ng presidente. Ang presidente, kilala ko na yung style. Nagwa-warning shot muna yan and he allows the agency, the office, the department to correct itself. So actually, bago na alis si Mike Defensor at si Jonathan Alvarado, yan ay iimbestigahan na. Pero yung bagong house ng yung bagong liderato ng house, pinigilan yon. Sinabi, wag nyo munang imbestigahan. So nauna na ang Pangulo. Ganon ang style ng Pangulo. So pag sinabi niya halimbawa sa pulis, may mga korap dyan. Pag kumilos ang PNP, hihintay niya at pag maganda yung resulta, okay. Pag hindi, siya mismong gagawa. Ganon siya sa private sector, di ba? Sa tubig, ilang beses siya nag-warning shot muna na mali yan, ganyan. Hindi nagkusa isurrender yung kontrata at ayusin yung concession. So, binira niya. So, ako naniniwala, bunga na to ng frustration sa corruption. I'm not saying na inosente o guilty yung mga nabanggit at yung mga mababanggit pa. Delikado na yung executive branch ang bumabanat sa legislative kasi kailangan mo din ng independent legislature. Pero hindi mo naman pwede ignore yung corruption, lalo kung kuntsabahan ito between legislators and the DPWH. That's why we wanted to have an honest to goodness investigation. Ang problema nga, pinigilan. So now, hindi sapat na sabihin po ng House, ibigay sa Ombudsman. We have to figure out a way na protektahan yung institusyon, protektahan ng inosente, pero wag pagtakpan kung sino man ang tunay na nangungurap kahit kongresista o senador man siya. Sobra natin daming problema sa ating bansa and the single biggest challenge ng administrasyon na to at ng mga administrasyon around the world is yung pag-administer ng vaccine effectively. So, hindi mo mapigilan na may mga survey, may mga nag-uusap na ng 2022. But I think the best thing to do is for anyone na may balak tumakbo sa 2022 ay tumulong na lang muna sa pandemic na to. Diba? I mean, dadating tayo at dadating sa time na kailangan pag-usapan kasi by the end of the year, filing of candidacy na. No? But katulad ngayon, hindi mo maiwasan, may mga issues katulad ng issues sa corruption sa infrastructure, no? So, eto mga importanteng issue, pero of course, hindi pwede ma-distract sa main issue talaga ng pagbili ng tamang bakuna at pag-roll out ng plano na masasabayan natin ang ating mga neighbors. Hindi pwede yung sinasabing plano na 3 to 5 years tayo when all our other neighbors, hindi lang sa Asia, Southeast Asia, sa buong Asia at sa buong mundo ay nagplaplano na 2 taon lang tapos na yung programa ng pagbabakuna. So I think kung ang napag-usapan nung 2020 yung maraming beses that the ball was dropped, who dropped the ball, I think let's start 2021 na eyes on the ball. So definitely corruption is an issue, definitely inefficiency, politicking, etc. Lahat yan issue. Pero eyes on the ball tayo, yung bakuna. Ano ang pinakamagandang bakuna na bilhin? Is it available? Magkano? Paano ang storage, transportation? Paano yung logistics? Ilan ang mababakunahan? Sinong unang babakunahan? At ano ang time period nito? Isang PowerPoint lang yan na siguro 10 to 20 slides para lahat tayo naiintindihan rather than napakaraming nagsasalita tapos hindi natin maintindihan ano ba totoo. Lalo statistics ang pinag-uusapan, for example, so kung gaano ka-effective yung bakuna. May nagsasabi, sir, itong bakuna na to 60% lang, tapos mapapanood mo sa TV 76. Sasabihin ng isang ahensya 85%. Nagugulo lang yung tao eh. Hindi naman tayo lahat pwede nakatutok sa radio, TV o sa cellphone natin buong araw. May trabaho din mga tao. So sana po within this week, with one voice, ay presenta po ng kabinete o ng mga in charge yung plano sa bakuna. At uulitin ko, simple lang, what are the vaccines available? Ano ang efficacy level niya? Magkano?
Available ba siya? Ano yung logistical challenges sa bawat isa? Ano plano natin? Sino ang unang babakunahan? Ano ang time period? Masagot mo lang yung mga tanong na yon, kampante na ang ating mga kababayan, no? And definitely, yung sa pag-iikot ko nitong Pasko, ang number one pa rin na angal ng ating kababayan, yung lack of public transportation. So, madaling sabihin na i-normalize ang ekonomiya, pero habang ang tao hindi nakakarating sa kanyang pagtatrabahuhan at hindi makauwi ng matiwasay, hindi magno-normalize ang sitwasyon. So, I think that's one thing that the government should double time on. Pero bakit yung bakuna, paano kaya makaka-construct ng Kongreso para makatulong na mapa-construct ng Kongreso? Wala na sa Kongreso nasa executive na di ba? That's why nga we wanted to have special provision sa budget, but unfortunately ay ginawang election budget rather than a anti-COVID budget ito nung BICAM. Having said that, there are funds within the budget, so now it's really purely executive decisions, no? Again, going back to ano yung available, ano yung mas magandang bakuna, magkano, kailan ang delivery, tapos pagro-roll out ng plano. But all countries are going through this, hindi lang tayo. That's why you have to keep pushing, push. So pag sinabi ng supplier, we can only give you 10 million doses, sabi natin hindi, 20. Diba? Pag sinabi ng mayayamang bansa, una kami, sabi na, akala ko ba kayo ang big brother? So, marami tayong pwedeng gawin at maraming ginagawa around the world para nga medyo sabay-sabay ang vaccination program. Kasi pagka ginawang, kahit anong amount ang pag-usapan natin, by the way, sabihin nyo 50 billion, 100 billion. Bakit? Kung buong mundo ay na-vaccinate na in 2 years, tayo 3 to 5 years, magkano mawawala sa ekonomiya natin? Baka 3 to 500 billion a year, maliit lang yun So if you're going to tell me that we're going to have to spend 50 billion more than expected for next year, let's spend it because it's money well spent. No, but kailangan pumasok dito yung decisiveness, 'di ba? That's why sabi ko nga, kung sinabi ni presidente nung budget, akin 'to, 'di ba? Kahit anong mangyari, hindi naman sisisihin ang House o ang Senate. Kaya kung hindi nyo ayusin ko to. That's what I want to hear the President say on two occasions. One is the vaccination. Sabihin niya, pag hindi nyo inayos, ayusin ko to. And number two, dun sa mga abuses, katulad na nangyari dun sa police na namaril na ina. So, he has already said many times sa police, I have your back kapag yung pusher o drug lord o papatayin kayo. So people also have to hear that I have your back pag inabuso naman kayo. Sir, yung before mag-New Year, nabanggit ni Pangulo yung pangalan na naman mga congressman. I expect more names to be named kasi there are a lot of names circulating. I'm just disappointed that naunahan pa ng presidente. Ang presidente, kilala ko na yung style. Nagwa-warning shot muna yan and he allows the agency, the office, the department to correct itself. So actually, bago na alis si Mike Defensor at si Jonathan Alvarado, yan ay iimbestigahan na. Pero yung bagong house ng, yung bagong liderato ng house, pinigilan yon. Sinabi, wag nyo munang imbestigahan. So nauna na ang Pangulo. Ganon ang style ng Pangulo. So pag sinabi niya halimbawa sa pulis, may mga korap dyan, pag kumilos ang PNP, hihintay niya at pag maganda yung resulta, okay. Pag hindi, siya mismong gagawa. Ganun siya sa private sector, di ba? Sa tubig, ilang beses siya nag-warning shot muna na mali yan, ganyan. Hindi nagkusa i-surrender yung kontrata at ayusin yung concession. So, binira niya. So, ako naniniwala, bunga na to ng frustration sa corruption. I'm not saying na inosente o guilty yung mga nabanggit at yung mga mababanggit pa. Delikado na yung executive branch ang bumabanat sa legislative kasi kailangan mo din ng independent legislature. Pero hindi mo naman pwede ignore yung corruption lalo kung kuntsabahan ito between legislators and the DPWH. That's why we wanted to have an honest to goodness investigation. Ang problema nga, pinigilan. So now, hindi sapat na sabihin po ng House, ibigay sa Ombudsman. We have to figure out a way na protektahan yung institusyon
protektahan ng inosente, pero wag pagtakpan kung sino man ang tunay na nangungurap kahit kongresista o senador man siya.